Standing up against China's deceptive maneuver in the West Philippine Sea does not necessarily mean giyera na kaagad. Tapos nandyan na ang pananakot na baka magkakaroon ng nuclear war. It's absurd, but may mga kababayan tayong mga makapili na they're defending the interest of China rather than our national interest. Hindi ito usapin ng pro or anti-China, kundi usapin ito ng pagprotekta at pagsulong sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ang realidad ay nandyan ang China's military, coast guard, and maritime militia sa area na patuloy sa kanilang mga activities within our exclusive economic zone. Needless to say na rich in natural resources ang West Philippine Sea, both marine life and natural gas. Malaki ang oil deposits sa Recto Bank and other areas sa Spratlys. Kaya gustong-gusto ng ma-inject na sakupin ang area na yan. Kaya lang, sa atin yan eh. Sakop yan ng ating EEZ, as defined by the 1982 UN Convention on the Laws of the Sea or UNCLOS. At inaward sa atin yan ng International Arbitral Tribunal noong 2016. Kaya legally, atin yan dahil that's within the 200 nautical miles from our shores. Kahit hindi ko binoto si Bongbong Marcos, hanga ako sa kanyang handling ng geopolitics. Huwag na muna nating pag-usapan ang domestic issues. Suportahan muna natin ang gobyerno sa layo nitong depensahan ang ating territorial integrity. Pero anong kinalaman nito sa usaping religion? Parang out of topic naman yata ito, di ba? Dahil predominantly Christian country tayo, ang ating saligang batas ay theologically informed and rooted in Christian tradition. At ang provision sa pag-define ng ating territory ay may pagka-theological din. Kumbaga, pwede nating sabihin ibinigay ng Diyos sa atin ang West Philippine Sea upang ating pagyamanin, pangalagaan at ipaglaban. Pasok pa rin sa banga. O, di ba? Ganun lang yon. At dahil naniniwala tayo na ang Diyos na siyang source sa lahat ng bagay ay Diyos din ng kapayapaan, ayaw natin ng gulo sa West Philippine Sea. Wala namang may gusto ng giyera na hahantong sa loss of thousands of lives, both uniformed personnel and civilians. Kaya mas mabuting dadaanin natin sa legal na paraan kaysa paraang militar. Pero hindi ito nangangahulugan na wag na nating armasan at i-improve ang ating military. Ang pag-upgrade sa ating military capability ay deterrent yan against China's aggressive behavior. Alam mo naman, ang China's Communist Party or CCP, walang Diyos ang mga yan, kundi pera-pera lang, kontrol, kapangyarihan, at geopolitical influence. Siyempre, nariyan ang interes ng Politburo na mananatili sa kapangyarihan despite maraming mga Chinese ang naghihirap dahil may economic crisis sa China. At marami na rin ang mga disgruntled Chinese civilians. May mga Chinese rin na against sa tyranny ng Communist Party. Kaya lang, hindi sila makalabas para magprotesta dahil sa masyadong powerful ang People's Liberation Army at ang police force ng China. At isa pa, dahil sa hirap ng buhay, kailangan nila ng hanap buhay at mas uunahin pa nila ang magtrabaho para matustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya kaysa malagay sa peligro ang kanilang kabuhayan. Isa din itong realidad, social reality sa China. Katulad sa atin, ganun din. Kaya maraming mga Chinese ang umalis sa China at nag-migrate sa Western countries like Canada, Australia, US, France. May mga Chinese na nasa Canada, Australia at US ang active sa
pag-counter sa Chinese propaganda. Mahilig ang Communist Party at PLA sa propaganda, deception at intimidation. Ginawa nila ito sa kanilang territory mismo, like sa Xinjiang or western part ng China at sa Tibet. At hindi lang pagsisinungaling, kundi pagpapahirap sa mga Uyghurs sa West China. Hindi ba't may mga concentration camps sa Urumqi at ibang bahagi ng Xinjiang kung saan doon tinutorture ang mga Uyghur separatists at ni-re-educate ang mga Muslims, destroying their culture and way of life upang magiging atheist adherents ng Communist Party. At ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay bullying, harassment at propaganda. They're claiming na may historical basis sila na pagmamay-ari nila ang buong South China Sea. Abay, kung ganun pala, pagmamay-ari pa rin dapat ng Mongolia ang buong China dahil bahagi ito ng Mongol Empire sa panahon ni Genghis Khan. O kaya may claim ang Italy sa halos buong Europe dahil historically part ito ng dating Roman Empire. At meron pang mga kasinungalingan ang pinapakalat ng China na kesyo meron daw secret agreement between the Philippines and China. Diba? Sa totoo lang, fragmented din ang China. Nandyan ang issues with self-governed Taiwan na dapat independent state na yan eh. Tibet, nandyan ang Uyghur, at mukhang ang dating Manchurian region na ngayon ay northeastern provinces ng Jilin, Heilongjiang at Liaoning ay may nagbabadyang threat sa Beijing. Kamakailan lang ay bumisita si Putin sa Harbin na dating bahagi ng Russia kaya may malalim na roots ang Harbin sa Russian culture. Sa ngayon, may kaunting pagka-awkward ang relationship ni Xi Jinping at Vladimir Putin. And that's because of their historical distrust against each other. Although sa ngayon, they're supporting each other sa war sa Ukraine. At takot ang China sa katotohanan. Ito rin ang sinabi ni Dalai Lama, China is afraid of the truth. Kaya they silence the journalists who expose the truth about the real score ng China's economy and politics. At takot din ang China sa katotohanan ng Pilipinas ang may legal rights sa mga shoals, atolls at islang kanilang sinakop sa West Philippine Sea. So, exposing China's harassment sa ating Coast Guard at mga mangingisda sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi sa contested waters ay isang paraan to counter China. At hindi dapat yan disputed kasi atin yung area na yan eh. In-award na yan sa atin noong 2016. At takot sila dito dahil may economic implications ito sa China. Hindi lang geopolitical. Malaki ang ambag sa global trade ang South China Sea at West Philippine Sea dahil ito ay trade route at dinadaanan ng mga cargo ships. Mahalagang tumindig tayo at isulong ang rules-based international order. Rules-based dahil ayon sa UNCLOS at pinagtibay ito ng International Arbitral Tribunal sa pag-award ng claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang katotohanan na pilit binabali at pinasisinungalingan ng China's Communist Party, PLA at Chinese Coast Guard and Maritime Militia. Ang claim ng Pilipinas sa kanyang exclusive economic zone ay mayroong legal basis. At hindi ito hango sa haka-haka tulad ng imaginary dashline ng China. So, standing for truth and transparency is an effective way to counter China's propaganda, intimidation, aggression, and deceptive tactics. And we are not alone. We have allies na hindi rin nasiyahan sa pinaggagawa ng China. Now that we want a rules-based international order, the challenge is dapat maging consistent tayo. Bumalik na tayo sa ICC bilang member. At mayroong umiikot ang puwet sa Davao.